K-Channel News with Comedy Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa pagsulong ng kalokohan. Sa ulo ng mga nagkatarantaduang balita. Pampasaherong bus sa Hamtik Antique nahulog sa bangin. Mga pasaherong nasawi, hindi bababa sa 20. Regional Trial Court sa Mindanilla nasunog at kasabay pa nito mga household sa Santa Maria, Lapu-Lapu City nasunog din. Kapitbahay naming aso huling-huling sa akto na ginawa ang dapat ginawa. Ang love team na Katniel ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla hiwalay na. At Moalboal Park ating bibisitahin sa Tara G. Ang nakikita niyo po ngayon ay noong 2 ng Disyembre na kung saan ay nakipaglaban sa basketball ang SAA at ANHS. Kung saan po sa huling 4th quarter ay nanalo po ang SAA o St. Augustine Academy kontra sa ANHS or Alcantara National High School sa mag-score 101-113. Na kung saan ay nakapagkasundo na rin ang bawat partido at sa mga Saanyas naman ay nagsisiyahan na po dahil nga sa nanalo po ang kanilang partido. Nangyari po yan sa ikalawang araw ng district meet sa Alcantara National High School dyan noong 2 ng Disyembre nga po, kung saan makikita nyo nga po nagsisiyahan na at nagsinghiyawan na rin po para sa kanilang nanalo na partido. Diba? Dahil lang mo pudre, ay ita. Ngayon, ingatan ka, oh. Paradis ka. Ziga dyan, oh. Ngayon, gito yun akong kuhan para di ka malamok ka yung pagulat niya. At magandang umaga, tanghali, hapon o gabi, umagdamag sa inglahat. Ako po, Antonio Parantopunyo. At ito naman, si Renzo Nabayot. Kita ka na eh? Pitik ka na eh. Ngita ba ito? Ha? Buti mo eh. Ito ko po si Registrar at narito na po ang mga nagkatalagtad ng mga balita ngayong 31 ng Disyembre taong 2023. Isa pong pampasaherong bus na nahulog sa bangin sa Hamtik Antique. Hindi bababa sa 20 ang nasawi. Ang balitang ito sa pagtutok ni VT Itan. Nahulog sa 20 meters na bangin ang isang pampaserong bus ng Falcar Transit Incorporated na may-ari ng Yansan Group of Bus Company or CERES na kung saan 19 ang kumpirmado patay kasama ang driver, conductor at 2 inspektor. Nangyari ito sa barangay Ipokagay, Hamtik Antique. Nakita pa sa CCTV footage na nakapag-stop over pa ito sa isang pasalubong center at ilan sa mga pasero nito ay bumaba para makabili nilang ng pasalubong kasama ang driver, conductor at isang inspektor na nakita pa sa CCTV footage at nakaalis na itong bus papunta na sa San Jose Antique. Nakaakyat pa ang bus at padiretso-diretso na ito papunta sa nasabing kurbada at doon na nag-umpisa na masyado na mabilis ang takbo ng pampaserong bus at nakahazard na ito
ang nangyaring pampaserong bus. Sa pang-apat na CCTV footage, mabilis na ang takbo ng pampaserong bus ng Valcar Transit Incorporated or Ceres Liner na body number 6289 na naka-hazard na. At sa pang-lima na CCTV footage, dito na nakita na masyado na mabilis ang takbo ng bus at lumiko na ito sa korbada at nakabangga na ito sa barrier at dumiretso na ito sa bangin na lampas sa 20 meters ang lalim nito at doon na ang nangyaring trahedya. Masabi na pinakadelikado ang sinasabi nilang korbada or the killer curve sa barangay Ipocagay, Amtik, Antique. Hindi lang pala ito first time nangyari ang insidente kasi meron na ding nahulog na pampaserong bus ng Ceres Liner. 19 na ang kumpirmado patay. Nadamay din ang isang 1-year-old na bata. Patay din ang buong pamilya at patay din ang isa ding teacher. Itong insidente na ito ay isang pinaka-tragic ang nangyaring sa history ng transportasyon. At sana hindi na ito maulit ang nasabing insidente. Sana yon, pinagbabawal na yon ang mga pampasero bus katulad ng Ceres makapasok sa Hamtik Antique matapos ang nangyaring insidente. Para sa CA Patrol, ako si Ethan James Sarmiento, K-Channel News. Dalawang sunog ang nagsalakbay. Dalawang sunog ang nagsakasabay dahil nang nangyari sa iba't ibang bahagi ng Cebu kung ano ang mga iyan sa balita ni Renz Soler. Dalawang malaking sunog sa Southern Cebu ang nagsusumiklab sa magkasabay na araw na ng Martes na nagdulot ng milyong-milyong halaga at pinsala. Ang unang insidente ng sunog ay naiulat sa bandang tanghali sa isang istrukturang pag-aari ng gobyerno sa bayan ng Mindanilla na inuokupahan ng Municipal Trial Court at ilang tanggapan ng gobyerno. Sa isang advisory sinabi ni Mayor Rajiv Inat na ito ay isang arson at na hinihinalang kumpirmadong patay. At hinahinalang arsones ay kumpirmadong patay habang 11 sa mga nakatira sa gusali ay nagtamo ng mga paso sa kanilang katawan. Sinabi dito na ang halaga ay umabot sa 6.8 million pesos ang structural damage sa dulot ng sunog. Tumaas din ang bilang ng mga nasugatan sa 16 sa karagdagang impormasyon. Nakontrol ang sunog sa Mindanilla makalipas ang 40 minuto na o sa higit pa sa oras na 12:40 ng tanghali bago ito pinalabas noong 12:55 ng hapon. Samantala, isa sa pambahagi, isa na namang malaking sunog ang sumiklab sa isang malaking kabahayan sa coastal community sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City na nawala ng tirahan na hindi bababa sa 1,000 mga taga Lapu-Lapu. Nagsimula ang sunog sa bahay nilang Jeannie Albos na umabot sa ika-4 na alarma ang sunog bago ito tuluyang makontrol. Hindi pa nila matukoy ang halaga ng pinsala dulot ng sunog at ang aktwal na bilang ng mga istrukturang nasunog. Sa isang advisory, sinabi ng Lapu-Lapu City Public Information Office or PIO na hindi bababa sa 300 bahay ang nasunog sa sunog noong Martes ng hapon na sumiklab sa Barangay Pusok. Wala pang 2 linggo bago ang Pasko. Kasunod ng sunog, ipinag-utos ni Mayor Ahong Chan na kansilahin ang mga Christmas party sa lahat ng opisina sa Lapu-Lapu City Hall. Nailista na at na-validate na ng Lapu-Lapu City Social Welfare and Services or CSWS at Department in Social Welfare and Development or DSWD ang 1,020 pamilya na naapektuhan ng sunog. Kasalukuyang nananatili ang mga biktima ng sunog sa mga tent na nakalagay sa Pusok Basketball, Volleyball at Tennis Court na matatagpuan sa ilalim ng Marcelo Fernan Bridge. Renz Soler, K-Channel News. Kanina pong balita Kaduhan na jud ni. Dalawang aso na naman na ginawa ang hindi dapat ginawa. Skandalo po! Balita! Huling-huling sakto na kung saan ay ang mismong isa sa mga asong ito ay kapitbahay namin at literal na tinira niya ito patalikod. Dili inyong literal na patalikod inyong pasabot ha? At matapos ng mga humigit 30 minuto ay natanggal rin ito.
Pait, dugaya, oy. Ako po dyan nakasaksi dyan eh. Itong kasong ito, mas lalong dumarami ito. Pinaprostitute ng mga babaeng aso. Kawawa, naging main supremacy itong aso na ito. Kapitbahay, magiging tatay na yung kapitbahay naming aso. Tapos, tinakasan lang eh. Nakailang beses na yung tinitira patalikod. Ay! No? Dagan pa doon. Ay, laga dito. Kanang, nakadong na ka sa rumor na bulang islang paitan lang mo. Kadong na ka sa baita nga kung ano silang Daniel Padillag. Juan? Kadong Bernardo? Kadong na kanan nila. So actually, after 12 years actually, or 11 years, they broke up, no? Sa, ayon yan sa mismo, sa Instagram na, kinumpirma po yan ni Catherine Bernardo mismo. Sabi niya, thank you for one each for take care. So, marami sa pagpalabis niya, labis ang kanyang pasasalamat. Dahil Daniel na sa haba ng panahon ay nagmamahalan sa isa't isa. Katulad din kay Daniel, nagkumpirma sila sa kanilang dalawang magkaiba na Instagram account na naghiwalay na po sila. And they also, matatandaan sila rin ang couple na they naggawa ng mga ilan sa mga sikat na sa takilya tulad ng The House of Us, nasa series rin ng Got to Believe in Magic and others, no? Yun rin Barcelona, I Love Adon, sa kanila po rin yan. I don't think how much na ganun sila katagal and hiwalay rin sila. I didn't expect that, to be honest, and 2015 pa ako na panarinig ko na sila and we became couples in a love team, and I was also shocked. And kasabay rin po yan sa pagkahiwalay nilang kasabay rin po yan sa paghiwalay nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ay naghiwalay rin silang Sian Lim at Kim Chiu. Matatandaan ng speculation nito matapos na binura ni Sian Lim ang mga video na kasama si Kim Chiu sa kanyang YouTube channel, at kinumpirma rin ito sa Facebook page ni Kim Chiu na kung saan ay naghiwalay na sila after 12 years. I don't know 12 years but exact. And just like they say, I don't know kung true love pa ba, and apparently we're singles. Ay, wala mo din ako tana, ay, gila. Bugay na lang po para di tanan mo kung pagulat at nato. Bugay ka ito piti. Bad na. Tara, G! At sa huling balita, punta natin isa sa mga dinarayo sa mga taga Moalboanon, ang Moalboal Park, lalo-lalo na ngayong Kapaskuhan at magbabagong taon. No, binibisita po yan. Live mula sa Moalboal, Cebu, nagbabalita si Ana Marie Halon. Ana Marie, what is the latest there at Moalboal Park? Yes, friends. So I am here now at Moalboal Park, wherein there is a lot of people who visited here during holidays, especially right here at this moment. Noong hapon, bago pa man magbagong taon, ay marami pa rin ang bumisita sa park na tinaguriang Dagway sa Paraiso sa bayan ng Moalboal sa Cebu. Sa kadahilanan nga kasi ay sa kagandahan ng view at lalong-lalo na sa tabi ng ito ng dagat at presko pa ang hangin na malalanghap mo. Mayroon ring mga bench na maaari mong pag-upuan at lalo na sa pagsapit ng hapon ang magagandang sunset na inaabangan ng karamihan.
Dahil sa tuwing makakita raw sila ng sunset ay mas lalong maging mapayapa at kalmado sa pakiramdam nila. Sa tuwing gabi naman ay mayroong nagagandahang mga ilaw na nagdaragdag liwanag sa daanan. Mayroon ring Christmas tree na kung saan ay maaari kang mag-selfie dito. At siliwanag pa sa kinabukasan mo. Kung gusto mong manood ng mga palabas ng libre, ay mayroon rin ipapalabas ng libre sa park. Kaya ma-enjoy mo talaga ang panonood at pagbisita mo sa Mualboal Park. Kaning walbol jud ako mabantayan kay dili gini siya mawadag taw, especially at night kay tungod po na ilang LED screen nga daghan mananaw mga bata and then napoy mga friends nga mag-date. So and also kanang sa attraction niya kay relaxing kayo and kana pong ilang sunset if kuan maayo ang adlaw maka-relax siya sa mind. Well, I always come here with my dog, and we go here every day. Always late afternoon when the sun is down, and it's very peaceful. It's very relaxing. I can sit down. Sometimes they show a movie. Like I said, kids are playing, so I'm very happy. Mali ba yun? May balik ko na, kumpra ba? Mostly kay mga family magbanding or friends, nana, or mga barkada nga kani tuan pasayon na mo iba nga magpapasaya diri or sa ilang mga gumuhatan nila. If anang labi na if na ay sunset, like sunset lovers, so very good na. Ngunit kaya sa view ay kanang sa langit sa labi na po sa dagat o sa mga tao nga naa sa dire with friends with nalagal ngunit kaya sa mga Very, very nice place. Here, very beautiful sunset. I like to be here when sunset. Every evening I'm here. Of course, when without rain. And this is very nice place because a lot of people like play in the games, dance, enjoy your life. It's very good. As of this moment, the Christmas lights have been recently on, especially the Christmas tree on my back. And for those who love to watch movies, there are movies recently shown here with the title Spider-Man Across the Spider-Verse. And later on, there is an upcoming disco here at Mualboal Gymnasium tonight. Back to you, Ren. Maraming salamat. Alam mo, hello live from Mualboal Park dyan sa Mualboal, Cebu. Okay, so buwan naman po kay December 31, last day of the year 2023. Antonio, for you, unsa may atong New Year's resolution na to sa umaabot sa tuig? Sa New Year's resolution next karon 2024. Wala ba sa New Year's resolution? What's your promise? What's your buhat? Di mo sa tuig ba? Unsay goal mo? Ay, magbinutan ako. Wala? Okay. I get that. That's when you get alive. Okay, ako po personally, ang akong goal na dyan is have a life. Be happy. Be happy to yourself. Be happy what you have. Live the life to the fullest. You only live once, so live the life to the fullest. Kaduhan naman daw. And push yourself to the limits. Di po literal ng limits, ha? Kaya we still have a parent to teach. No? So, oy, kanang kabate mo, nakita mo ba yung kang van, Ayo Campo? Oh. No. Oh, sana. Oh, nakikita ko itong kung ano to, ha? Nakita siya siya mga idol mula sa EAT, sina Jose Manalo, Wally Bayola, at sino nga ba yung isa? Jose Balostos. Nakalimutan ko eh. Si Paulo yato, Paulo Abilino. Mickey. Ito po, panoorin po ninyo. Tanggap niyo sa amin. Kayo nga ay mga tunay
tunay at legit na Dabber Cats. Ay tutuloy pa natin ang masarap na tanghalian kasama pa. Yung napanood niyo po nga video is actually nasa live po yan ng EAT. So, yung member namin sa K-channel, nandun po yun, naka-green. Naka-green po siya t-shirt, sumasayaw. Come on. Plankton! Sorry to interrupt. This is ito yung pusa ng tiyahin ko, si Sandy. Pero ang tawag ko sa kanya is Plankton. Plankton! Why are you here? Tell me why are you here? Okay, so matatandaan niyo rin, yung sa member rin sa Bacolod, si Ethan, no? So nakipicture rin siya sa ET pa rin doon sa Bacolod. Sakto. Swerte. Baka susunod tayo naman. Baka may interview natin balang araw sana. Pero yan yung Fierce goal kasi busy rin sila ng mga artista. And so yon, magagabi na, malapit na po yung 2024. So at dyan nagtatapos ang mga nagatrantado mga balita ngayong ika-31 ng Disyembre taong 2023. At dyan natatapos ang mga kapuntatadong balita at make sure naka-subscribe and like our video cause he need it. We need it. Yun. So, ayun na po. Malapit na po mag-New Year, no? So, ilang oras na lang po. Naniwala ko sa sabihan, kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Alright! Tapos po, and happy holidays and happy New Year po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo sa 2024.